Okay, part 2. Peak hour dito sa Davao City. Time check. So, 5:36 no? So, ito na. Malapit na mag-alas 6. Yun na talaga yung pinaka-peak. Pinaka-ano no? Oras. Actually, alas 5 pa lang talaga no? Traffic na. Sa ganitong area ha. Pero sa mga boulevard, mga buhangin, yung mga crossroads, crosswalks, or mga diversion road. I mean, ano, maraming mga intersections, no? Crossings, at maraming mga traffic lights. Alas 2 pa lang traffic na yung mga lugar nila. Pero dito, talagang nagkakanda traffic na to during peak hour, like 5 p.m. to 6 to 8 to 9, ganun. Alas 8 minsan, ano na to dito, tahimik na. Pero ngayon kasi, since it's Friday, so maraming mga estudyante dito sa downtown area na dito nakatira, like dito sila nag-aaral at dito na rin sila nagdo-dormitory. So every weekend sila umuwi ng mga barangay nila, no? Yun na nga, Mintal, Toril, Bunawan, o saan man. Kaya mas dumami. Mas marami yung mga pasahirong pauwi. Yan, no? So dito sa Davao City, 3 yung mga buses dito na nagsiserve during peak hours. Ito yung love bus, no? So kahit paano, maraming video pa rin, no? PBBM. Deserve din naman talaga ng mga Pilipino bigyan ng mga ganyan kasi nga tawag nito, pera ng taong bayan yan. Pero syempre, ano pa rin, let's give the credit to the credit is due. Kaysa naman sa mga loyalista nga, di ba, na kahit pa kay Duterte ang mga project, talagang gusto na ipilit kay BBM. So ito palang love bus daw ay project or programa ni dating Ferdinand Marcos Sr. Pinagpatuloy daw ngayon ni BBM. Hindi maganda. So sana lang hindi overpriced ang gasolina. Hindi overpriced ang expenses nitong love bus. Ayan o, daming tao sa peak hour. Ayan ha. Kita nyo na at least, no, kung anong hitsura ng Davao City kapag magandang oras. Partida, one way pa to rito ha. One way ticket. Pero, di ba, siksikan. What more kung two-way lane pa to. So, marami estudyante dito sa lugar kasi Ateneo, STI, Joji Ilagan, Holy Cross, UM, St. Agustin, Holy Child. Ano pa ba mga eskwelahan malapit dito? UIC. Diba? Dami niya, no? Traffic. O yan, oh. Yan ang magandang bus of Office of the Vice President. I-compare mo sa love bus. Tignan mo yung love bus. Yung love bus kalawangin. Oh. Diba? Kalawangin yan eh. Reject na yan sa Manila. Oh, pinadala sa Mindanao, sa Davao. Akala nila sa mga taga Davao, pipitsugin. Bro, ano kami dito ha? Valued, well loved ng mga Duterte kami dito. Tapos ganyan lang ipapatalan yung bus. Pero thank you pa rin naman. Pero syempre, oh yan ang talagang masasabi nating mahal ng mga taga Davao, mga Pilipino. Diba ganyang kalidad, oh, aircon, bago, brand new, hindi yung gaya ng love bus, ano yun eh, face out na yun eh. Oh, yan oh, tignan mo, oh. Mga bus sila, oh, luma yan, pina-aircon lang. Observe lang tayo, observe kung anong ganap sa Davao City during peak hour. Oh, luma. Parang mga bus ng ano yan, series na hindi na nagamit. Pinakinis lang. Lagyan ng mga palamuti. Bagoong Pilipinas. Oh, samantalang kay BP Sara Duterte, ang ganda, oh. Office of the Vice President. Malaki pa, moderno. Brand new. Kasi deserve ng mga Pilipino. Grabe tao. Oh, yan oh. Isipin mo na lang pag walang mga love bus, pag walang PABS or PHEBS or peak hour augmentation bus system. Paano na lang kung walang bus na libre, yung Davao Interim Bus System, di ba? Yung mga tao na yan, aasa lang yan sa jeep.
di ba? Hindi pwede kasi ang liit ng jeep ilan lang yung seating capacity, 8 so that's 16, 17 kasama yung front seat. O minsan may conductor pa, yung misis, minsan kabit, sumasama. Sumasama sa pamamasada. Di ba? So this is size na lang, imbis 17. Ito yung pub sa area. Yan, LCI or Land Car Incorporated. Nami-make up yan sila ng pasahero, dadalhin sa Toril. Yan downtown area, heart of the city. Ano lang to, walking distance away from City Hall. Siguro nasa mga 300 meters away. So kaya masasabi natin yung heart of the city pa rin to dito. Itong area na to dito, may hahambing ko siya sa parting Isitan sa may Quiapo. Kasi siya, parang focal point, babaan lahat ng mga babaan sa kayan ng mga taong papunta sa iba't ibang direksyon, north, south, east, west, up, down, ganon, side side by side. So para siyang Isitan sa may sa may Quiapo. Pero ang pinagkaiba, hindi siya stinky na lugar, hindi mabaho, hindi makalat, walang basura, walang mga POK, walang mga barker na mga taong grasa, mga halang ang sikmurang ng i-snatch, di ba? Walang gano'n, walang gano'n dito. So yun, difference. Ang ko lang dito, nayahambing ko lang yung location, yung settings, yung focal point area. For example, pag nasa Quiapo ka sa Isitan, particular, o sa Quiapo Church. So yung mga tao dyan na nag-aabang ng sakayan papuntang Bulacan, Quezon City, papuntang Marikina, papuntang Rizal, papuntang kung saan and vice versa. So gaya rin dito, ang mga sumasakay din dito papuntang mga Bunawan, Lasang, Tibongko, Panakan, dito naman na area, Toril, dito naman na area, mga Tugbok, Mintal. Yun. Downtown area of Davao. Peak hour part 2. Oh, grabe, daming tao niyan, pasahero. Hindi kayang yan, i-accommodate ng mga jeepney, mga multi-cabs. At grabe, natatanging si Tatay Digong lang talaga yung may bayag, lakas ng loob na tanggalin ang mga lumang sistema ng ng pampublikong transportasyon. Siya lang talaga yung may kakayahan na mag-implement, magsulong ng ganong polisiya, batas na alisin na yung mga lumang style, yung mga jeep, ganon. So dapat bus na, o hindi man basta yung bus na moderno. Kaso nga ito mga taga Manila, in particular Luzon, Calabarzon, Central Luzon, and NCR, mga reklamador, mga utak ipis yung iba dyan o utak dilis, alam mo yung ayaw nilang suportahan yung modernization kasi nga maapakan daw yung mga nila, hanap buhay. Siyempre galit si Tatay Digong sa mga jeepney kasi yung mga gulong kalbo na, tapos may mga surot pa, yung mga upuan, tapos yan mga adik pa yung mga driver, yung papuntang Kogyo, Padilla, Rizal, nako, Antipolo. Kung alam nyo lang, parang biyaheng langit talaga lakas ng panakbo ng mga mga jeepney. Kaya ayun, pag may nadisgrasya, patay lahat. Walang survivor. Kaya gusto na Tatay Digong na palitan na, magiging modernized na. Kasi yung ibang mga lugar, nag-upgrade na, ibang mga bansang kapitbahay natin sa ASEAN. Nag-upgrade na sila, ganda na ng mga modernisasyon nila. Pero sa atin sa Davao, jeep pa din. Jeep na kalbo yung gulong, adik yung driver, snatcher yung konduktor. Manila yun referring, NCR, Calabarzon, Central Luzon. Saan ba may mga may mga insidente na nakawan, snatchan, di ba? Mga disgrasya. Meron din naman kami sa Davao, kaya nga pinagbawal din ng Tatay Digong. Kaya nga nagkaroon kami ng speed limit na stricto sa Davao City dahil dun. Dahil sa mga disgrasya. So ganun yun So
mga presidenteng nagdaan ayaw nilang mag-implement ng ganong policy rules kahit alam nilang kinakailangan, pero ayaw nilang mag-implement, magpatupad gawa nung hindi nila kaya mawala ng boto. Takot sila na baka next election hindi na sila mananalo. So yung mga bus na yan nananakbo, yan ay ano, serbisyo publiko yun sila. May bayad syempre, pero at least ba no, nakapagpahiram sila ng mga unit, nagsiserve sila during peak hour. So kahit paano man lang ay matutulungan yung mga pasahero natin. Oh, daming ano, tao. Kala mo ano no, pista. So yung inaabangan nating ano, bus, wala pa. Yung interim, hindi pa natin kita. So ibig sabihin, hindi na ako magturel, no? Kahit anong bus yung dadaan dito, sasakyan na natin. So okay na siguro tayo dito. Thank you for watching, no? So dito nagtatapos yung vlog natin na peak hour sa Davao City Part 2, December 5. Rason bakit bumili si tatay, rason bakit bumili si Mayor Basti Duterte ng 10 unit. Bumili siya kasi siya naman ang may hawak ng pera. Siya yung mayor, alangan naman na ako bibili, hindi naman ako mayor, di ba? Ba't ako utusan? Ba't ako yung bibili? Iba ako yung makipag-usap sa China, sa company nila. Siyempre si mayor, so si mayor yung bumili, parang ganun. Para bang sa nanay natin, inutusan tayo bumili ng ano, soft drink. So yan, bumili ako ng Coke. Hindi akin yung pera sa nanay ko, pero dahil ako yung nautusan, dahil ako yung may kakayahang makabili ng Coke that time, this time si Mayor Basti yung bumili, may kakayahang bumili ng bus kasi siya yung mayor. Itong mga ano din kasi, mga ingot din kasi yung mga basher, basta basher lang talaga no, sapat na, hindi na kailangan maging mautak or may talino, basta basher, yun na yun. Okay na. So the end na. Sa ano, next natin na i-vlog ngayon ay kung saan tayo makasakay. Yan na yung kukuhanan natin ng vlog. So I think buhangin na tayo kasi yung buhangin alam ko doon yung sakayan eh. Or tawag nito, Panakan Baya Buhangin.